morning sa ating lahat. Morning. Happy first day. Sa araw na ito na araw ng 22 o March, 21 pala. March 21, 2024. Yung digmaan ng Iraq at Amerika na ating isineselebrate kahapon na siyang sinasabing 4 wins released ay ating inaalala na kung saan ay pinaunawaan tayo ng Diyos na tapos na ang gawain ng kanyang anak sa most holy place at kailangan tayong mabuhay ng walang tagapamagitan sa harapan ng Diyos na may kabanalan. Ating unang nabasa ng karang araw na yung bago pa man magsarado ang pintuan ng awa ang makatuhanan ay dapat ating isa kabuhayan naunawaan natin lubos sa isa kabuhayan at kahit man ang buhay ang kapalit tayo ay dapat manindigan. Kaya sa ating mga dinaraanan at linis, hindi na maalala ni Ate Liz kung saan siya nag-start na mag-country living. Sa dami ng nilakbay. bukid na. Na halos naikot ang buong Quezon. Mandin talaga. Ako naman, hindi ko pa nakalimutan na Denise. Naalala ko lang, nakalimutan ko lang yung pangalan. Yung aming karanasan, una namin sampa ng country living ay Pagbilao. Ayan. At Aurora, tapos ng Aurora ay sa Batod. Matapos ng Batod, tumawid din kami ng sa bahay sa Alsam. Sa inyo. Pagkatapos na yun ng Pagbilao. Pagbilao muna, Aurora, Batod, tapos pumunta kami sa inyo. Tapos lumipat kami Kalumpang. Naglakbay kami ng Bicol Region. Ang dami na rin pala. Nangangarap na may lumabas na yun, nagtura. Tapos, nakarating kami ng mga isla-isla doon. Pagkatapos ay hanggang kailan na Guring. Ibang lakbay mo. Pinigin ako doon. At nakabalik kami ng Tayabas doon sa Kalumpang. Kasi nag-proceed na kami sa Kalumpang noon. Pagbalik namin sa Kalumpang, pinapapunta na kami ng Infanta. Doon na po kami nakatira. Kasama ni Mamay Amon at Nanay Nina. Kasama kami doon. Infanta. Oo nga po pala sa alis-alis kayo. Pagkatapos ng Kalumpang, Infanta, nagbanahaw kami. Pagkatapos ng banahaw, bumaba kami, hindi na kaya ng lamig, mangangamatay kami sa sobrang lamig. Ay, sa naman, yan ang aming karanasan. Bundok Banahaw, bumaba kami sa muli sa bahay na iniwan ni Ate Liz doon. At doon na kami rin tayo ng aming bahay. Pagkatapos ng 10 taon mahigit, ay lumipat naman kami ng Mati. Ayan. Ang daming lakbay. Ang dami naman talaga. At Isang saan taon pala pala. kami, hindi na nagkasakit, doon kami nag-alaga. So diyan mga kapatid, no? Napakahalaga sa ating katotohanan. Kaya sinabi ng anghel ng Diyos kay Ellen White na dapat yung bago mag-time of trouble, yung mga katotohanan na itanim na sa mga puso at isipan ng mga tumanggap at kahit buhay man ikapalit ay kailangan silang manindigan. Ano hanap niyo? Wala kang bang ako. Wala hindi pag natumba ko dyan, ha? So, dito po tayo sa ating po, sabi ko, a call to stand apart. Day pera man ba? Dito muna kayo, lang muna kayo. Morning po. Morning. Sabi ito, God never asks us to believe without giving sufficient evidence upon which to base our faith.
Ang Diyos daw hindi humingi sa atin na maniwala na hindi siya magbigay ng sapat na ebidensya ng mga katotohanan upang doon tayo magbase sa ating pananampalataya. Kaya, yung sapat po ang katotohanan na ating binanggap sa Diyos. Kaya, yan, tulad ni Brother Pedro, naghanay siya ng ganyan. Nakita ko po na gano'n na lang katatag din ang naunawaan ng mga katotohanan. Kaya-kaya niya na pong ihanay. Nakahamak po yan. No? At nilagay niyo po yung 1994. Okay. Sa ating pong pinamimigay na mabasahin, sa talata po ng tayo po ay mag-end lang siguro 6:45 kasi advance naman yung masyado. Dito tayo sa salita ni Kristo na parabola na ating pong i-review lang natin konti. Okay. Tapos kailangan lang po natin balikan ang mga katotohanan. Marcos 13:35. What shall therefore for you not when the master of the house cometh, and even or at midnight or at the cockcrowing or in the morning, this comes suddenly, you find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch. Kaya sabi, ito kay parabola ni Kristo. Magbantay kayo na baka ang inyong Panginoon ay darating sa hapon, at baka darating siya sa ating gabi, at baka siya darating sa pagtilaok ng manok, at sa pagdating sa umaga. Yan. Ngayon, ating nakita na saan yung pambula natin? Pambula doon. Ay, review lang po ito. Kasi, Sabi dyan ay hapon. Tapos dito ay midnight. Si Japit po ba ay may tanong siya sa ating babasahin po? Wala. Wala naman kung Wala naman sa comment. Parang okay na rin siya daw eh. May Ellen G. White. Morning. So, ang even diyan po ay bakit sinalita yan ni Kristo? Ito natin nasumpungan po na ito palang mga parabola ni Kristo ang may katuparan sa kanyang gawain sa santuario sa langit. Okay? Ang sabi ko dyan ay even. No? Buhat sa talata ng Biblia ay ito palang, pag sinabi palang watch, it refers to time prophecy. Sabi din ng sa sulat ni Sister White, at ganyan din ang Biblia ay pag sinabi pa lang watch, ay to know the time. Kailangan malaman mo ang oras. Now, ang parabola ni Kristo ay sabi niya ay kayo magbantay dahil baka ang inyong Panginoon darating sa hapon, sa hating gabi, at sa madaling araw, papuwin, at saka sa umaga. So ating makita dito sa katuparan ng kanyang mga salita, sabi niya ay o kayo magbantay. Sinong kausap niya? Mga apostol, di po ba? At sabi niya, may kadugtong siya hindi lang apostol ang kanyang sinabihan, kundi what I say unto you, I say unto all, watch. Abay, sabi, galing sa apostol. Sa lahat. At sa lahat. Abay, galing mula sa mga apostol, pangalawang manggagawa yun. Pangatlo, pang-apat. Abay, yung palang kanyang salitang ayun ay lahat mula sa mga apostol hanggang sa atin pala ang ibig sabihin noon. Kaya, kalimang manggagawa. Kaya bakit ganun? Tingnan natin po na even. Ang hula na kanila pong napag-aralan noon ay ang Daniel 9:24 to 27. Ano ito? Ito yung Messiah. Ayan. Akala nila si Kristo ay uupo bilang hari sa Israel. Subalit dahil
hindi lumuklok sa luklukan ni David, kundi namatay, pinako sa cross. Akala nila ay makasama ito bilang hari. Kaya yung isang ina, yung mga apostol ni Kristo, sabi niya, Panginoon, yung pag ikaw ay umupo na sa iyong harian, yung isang anak mo sa kanan mo, yung isang anak mo sa kaliwa mo. Kasi ito siya na, ang kinagistang paniniwala ng Hudyo, pag dumating ang Mesiyas, parang hari. Yan. Pero, ang sinaway siya ni Kristo, ang kaharian ito hindi. Yan. Kaya, yun ang kinagisnan nila na pag dumating ang Mesiyas, hari. Yan. Pero nabigo sila. Maghari sa Israel. Ha? Maghari sa Oo. Ang tinawag ni Sister White, yun palang kabiguan nila ay doom, bitter, disappointment, madilim at mapait na kabiguan ang naging karanasan ng mga apostol, sabi ni Sister White. Sa diyan ay atin pong makita doom ang bitter disappointment. Bakit? Noong matupad po yung pagkabigo nila, anong oras yung Brother Pedro? Nung nakabayubay si Kristo sa cross? Alas 3 p.m. Yan. Alas 3 ng hapon. Nabigo sila. Ay, hindi ko naging hari. So, masa sila. Sa mga alagad. Kasi isip na nila yung hari. Kaya nung pinasakay nila sa donkey ito, nag-awitay sila, nagubad ka ng kalandawit, ginawang parang red carpet. Dinadaanan ni Kristo. Hallelujah, hallelujah. Galing ng mga leader. Oy, hindi mo patahimikin yung mga alagad mo, mga tao. Kamunod dito, sabi ni Kristo. Patahimikin ko yan, mga bato ang pagsasalitain ko. Yun na nga sabi niya. Ang bato ang pagsasalitain. Eh diyan, makita natin, alas 3 ng hapon. Even, natupad yung salita ni Kristo. Hapon. Pero yung inasahan nila ay mali. Pagsubok sa kanila. Bigo sila kanina. Oo. Kaya tawag, doom and bitter disappointment. Nagsalaang sila. Si Pedro naman ay, ano yung tawag noon? Ano yung pagkataanong hinula ni Kristo sa kanya? Ilang beses siyang pinaila. Pinaila siya. Oo. Ngayon ay, yan po ang naganap. Itong midnight, at ito po yung nasa courtyard po ito, no? Sa gawain ng sanctuaryo, ay ito po yung naganap courtyard. Bakit courtyard? Sapagkat si Kristo, nung siya pinatay, nasa labas po siya ng Jerusalem, sa syudad, nasa Mount Golgotha. Yan. Ang Golgotha po kasi ay nasa labas po ng Jerusalem City. So dito, punta na tayo sa midnight para po tayo magalit. At midnight po, wala na tayong ibang makita dyan na tumutukoy po sa time prophecy, kundi ang midnight. Ito ay nasa holy place. Okay? At ito naman ay most holy place. Okay? Ang midnight po ay akala nila Sister White, ito po ay Daniel 8:14. Okay? Ang Daniel 8:14 ay inasahan nila Sister White na darating ang Panginoon. Hindi po ba? Subalit, walang Panginoon. Yung pala, bigo din. bigo. Kaya ang tawag po noon ay bitter disappointment. Nasa Greek controversy, God's People Delivered title. Sabi dyan ay yung daw huling nalabi ay makakaranas ng maraming kabiguan. Tama yun. Yan. Tapos dito, Daniel 8:14, ang karanasan ni Sister White. No, mali pala ako. Dito pala sa midnight, sa folklore yun. Sa panahon nila Sister White, ang kanilang karanasan ay bitter disappointment din. Okay? Bitter disappointment at Daniel 8:14, bakit midnight po ang ginamit ng salita ni Kristo? Sapagkat noong binigyan na sila ng huling liwanag ay summer, pinag-aralan nila na dapat pala ay autumn. At yun ang inisip nila na nasa Matthew 25.
So natupad yung Matthew 25, yung 10 dalaga. Diba? Na naghihintay, yung 5 ay nakatulog, yung 5 ay kumpleto sa Langis. langis. Pareho sila nakatulog, yung 10. Ang sigaw kasi nila no, sa Mateo 25, magsilabas kayo upang salubungin ang kasisahang lalaki. So balit, yung 5 lamang ang mayroong ekstrang langis, yung 5 ay wala. Wala. Ibig sabihin yung 5 ay kulang, hindi sila handa sa bagong liwanag. Yan. Kaya Kulang yung sila. 5, Kulang sila. kaya tingnan mo, si William Miller na nandun din sa kabilang panig, sila Sister White nandito. Oo. Pero mas marami yung nasa panig nila William Miller. Oo. Hindi tumanggap ng bagong liwanag. Sila Sister Ang bagong White, liwanag no, ang Sabat. kautusan. At yung pagpasok ni Kristo sa Most Holy Holy Place. Place. Yan. So midnight, bakit sinabing midnight? Kasi habang silang guide na sila ng Diyos na hanggang October pa, ay yung mga all the rest ng iba, hindi lang niwala. Kasama ni William Miller. Pero hindi pa ganun katindi ang pagdating na October, naghintay po sila William Miller, pati sila Sister White, hanggang hating gabi. Yun. Kaya specific time, specific event, midnight din sila. Hanggang hating gabi yung taon sila, nakatutok sa langit. Darating ng Panginoon. Gayon din, yung mga ibang mga kasamaan sa Amerika at Europa, yung mga matapat. Yan. So midnight, pero walang nangyari. At pagkatapos nung nag-aral sila, nag-aral. At ang Diyos, ang anghel ng Diyos nag-guide sa kanila. Si Sister White, hindi may makaintindi. Hanggat hindi niya binigyan siya ng pangitain ng Diyos na tama, naintindihan na si Kristo nga ay pumasok sa Most Holy Place, ang yung pinag-aralan. At mabigat sa kanila yun kasi from Sunday, tapos sa Sabat. At maraming mga pamantay, lalong dumating ng 1863, imagine ka, 1844, Sabat, binigay ng Diyos. Tapos 1863 lang, 1844 at Ellis, 1846. Sabat, si Ellen G. White, 1847 sila mag-asawa ng hili ng Sabat. Pero yung ibang mga kasama, nauna sa kanya, si Rachel Oakes, at iba pang mga kasamahan na mga Adventista ay sila yung naniniwala ng Sabat. Kaya nga pinag-aralan sila, Sister White, 1847 pa. Tapos, 1844 at yun is hanggang 1863 ng taon. 40, 50, 60, 20, 1844 1844 hanggang saka, 1863. 21. 21. Binigay ng Diyos ang health reform nung ma-organize ang Seventh Day Adventist. Tapos ang daming liwanag doon. Surrenders, reform, prayer reform, lahat na. 1963, matagal-tagal Doon din. na lahat. Lalo tigit sa pagkain. Pagkain. So yun po yung nangyayari sa kanila Sister White. Specific time, specific na salita ni Kristo, hapon, hating gabi. So nabigo sila ng midnight. Ganon din ang mga apostol. Dito sa Cochrane, ang pinag-aralan naman natin dito ay ang 6,000 taon. Base nito ay ang Daniel, kung ang sila kanilang Sister White ay nasa Daniel 8:14, ito naman ay nasa Daniel 12:1. Bakit siya 12:1? Kapag tumayo si Miguel, ay tapos na ang gawain ni Kristo sa kabanal-banalang dako. Ngayon ay, bakit Cochrane? So dito, inaasahan nila si Sister White, balik muna tayo 1844, inaasahan nila si Sister White na makasama na sila, o makasama na nila si Kristo bilang hari. Kaya nagtingin sila hanggang hating gabi doon sa kanilang lugar sa langit. Karating ng Panginoon bilang hari ng mga hari. Galing tayo sa langit. Aba, hindi. Bigo, tulad dito mga apostol. Bigo, hari din ang kanilang nasahan. Paano si Sister White hari din? Tayo, tayong Adventista, lalo na ako, hindi ko makalimutan na maliit na bata pa lang ako. Pag dumating ang Panginoon, kailangan ikaw ay maging masunurin para ikaw dalhin sa langit. Pag narinig ko sa mga pastor din ng church, tapos sa 6,000 years, si Kristo. Yan ang kinagis na natin paniniwala. Balit ay
Nalibong taon, April 12, 2002, doon sa Aurora. Bigo din. Bigo din, ang daming pictures doon. Ang daming- Nakahanay. Oo. Tapos, sabi ko, Nanghingi pagtawad si Sir Sabel. Brother Robel, Hindi pwede. Brother, Hindi pwede manghingi ng tawad yung mga katuparan namin sa pagkatapos ng kalapitan ng ang dami natin noon. Kagulo tayo sa Aurora, sabi ni Tinis, nung hindi na matiis ang bawat isa, ang hindi naniwala na ang April 12, 2002 ay natapos na, ay naiwan dito at kaming mga ang Doon sa naniwala Manggahan. na doon sa Manggahan. tayo yun. Tayo, brother. Nakakatawa, Mm. yung mahati na ang naiwan doon sa bahay ni Nanay Elsa, doon sa pulungan, Yung mga kalaban. mga mayayaman, magpipera, Mm. yung mga pobre nandoon sa Manggahan. Nani lagi. Tapos tumakbo ilang buwan, kayo umalis, ay kami din ay ilang buwan nandoon pa rin. Tapos nagpunta tayo ng Baton. Doon nga nagka-living din si pamilya ni Boy Hernandez. Mm-mm. Nasubok sa niknik. Oo. Boy. Sa ano, Kaya- nik-nik din ang pagsubok nila. Nik-nik. Kasi sa UP, nik-nik din ang pagsubok nila. Alam mo, Sa UP? talagang pinagsama-samahan sila. Marami palang nagmig din sa UP. Wala. Ang Grabe. Ganon. Pero naman yung diskarte, magpausok lang. Mandi yung nik-nik. Dapat Ganun pala. Talagang sinubok sila. Sa Matod, Kuya Matod. Sa araw na yun. di ba? Sa Aurora. Yung... Hindi sila Brother Hernandez. Yun Oo. lang. Oo. Sa... Ano yun sa Aurora? Di ba doon sa... Ano sila? Wala na sila doon. Doon, wala na kayo doon. Si Sabil na lang nandoon Sila kita. ang kapalit na country living. Focus ng Philippines. Nasubok sa ano, di uwi sa siyudad. Oo, uwi sila. Kasi Okay, so dito po tayo, no? Para madali po tayo. Bitter disappointment din ang ating bitter disappointment. Ang ating naging karanasan noong April 12, 2002. Bakit? Alam na natin yun, naging karanasan. Sariwain daw natin. Mm-mm. Yung ating sinariwa, matindi. Dumating Review ang na lang church, yan. debate. Oo, debate doon. Dami nila. Bumalik daw kayo, sino ba yung nakipagpirmahan? Kita, nangamoy yata, Tinis. Ay, Uminit ko yung... Nakipagpirmahan pa doon. Ay, naku, sila nakipagpirmahan. Pag walang mangyari, ay ano. Sister Sandel, si Big Cat. Sinito yata, ano din. Nakipag-usap doon. Yun ang nangyari. Wala naman kasi Sinumbatan doon mga reform. Wala sinito yung anong dumating ang nabigo tayo. Nang lipat sila sa Aurora. Ano yata? Batangas, tapos Aurora Baler. No? Yun, Yeah. Di sa Batod na yun. Di ba doon sila naglabanan sa ano kayo? Ay, iba yun. After na noon. Tapos na noon ng pabiguan. So dito natin makita ang pangyayari ito. Bitter disappointment po ang nangyari noong tayo ay nag-aral ng 6,000 taon. At natupad po ang salita ni Sister White na ang huling lalabi ay makaranas ng maraming mapakait na pagkabiguan. Sabi niya yun, bago sila dalhin sa langit, sa title po ay God's People Delivered, ay marami silang kabiguan na nagkaranasan. Kalungkot lang si Jeff Key. Hindi niya iniintindi. Hindi Palibasa, nakaranas hindi si niya danas yung hindi ating... nakaranas si Dite Serinde sa mga pag-aral noon. Correct. Kasi bata pa yan. Correct. Kaya nung yung sinabi ng palpak, sabi nung palpak dyan sabi ko ay, para hindi lang, para magising ka sa pinagsasabi mo, ito yung mga palpak na ginawa rin ng tatay mo. Oo. Kaya huwag kang manuya. Sabi ko na nag-rebuttal pa. Oo. Natural lang na si Jonathan Orita ang mabigo kasi siya ay lingkod ng Diyos, pero ikaw wala kang karapatan na mabigo. Walang hangal talaga itong batang ito. Napakahangal. Nag-uuling ko yan. Karoon na sa nila ni Raymond, mag-uuling ko yan doon. Yan na magbabarkada yung mga batang yun. Oo. Yan. So dito, Alam ko yan. cockcrowing ay, bakit cockcrowing yan? Naalala ko na yung digmaan ng Iraq at Amerika. Yan. At umasa pa tayo na magsandilo. Pero, Pero may sandilo pa noon, ating pinag-aralan. Yes. Akala natin magkaroon pa ng sandilo. Nung ibigay ang liwanag, wala nang sandilo. tama po. Kaya, naranasan, bakit cockcrowing? Sapagkat inasahan natin na
magsandilo nga, pero ang dito ay ang digmaan ng Iraq at Amerika at ito ay ano tawag dito? 4 a.m. Alas 4 ng madaling araw ay natupad ang hula, binitiwan ng 4 na hangin. Tama-tama na, diyan kami nagbiyahe sa barko, Batangas. Yan po yung ano nangyari. So, specific time, specific na salita ni Kristo, specific din ang pangyayari. Sundan mo lang ang propesya, hindi ka maligaw sa mga sinasabi ni Kristo. So dito, paglabas pala ni Kristo sa most holy place, ang tinutukoy ng 6,000 taon. At siya ay hindi siya hari pa. Kasi siya ay, paglabas pala niya sa most holy place, ay hindi kagad siya darating sa lupa. Kundi, ibuhos mo na ang salot. Yan. At ayon sa pagsubaybay natin, pagkatapos ng 6,000 years, kung dumating kagad ang Panginoon, ay hindi matupad yung mga 7 huling salot. O unang salot, pangalawang salot, pangatlo hanggang sa matapos. At ating inaantabayanan ang pagdating ng Panginoon ay sa part siya na ika-6 na salot. Bagamat siya po ay ang ika-7 salot kasi summarize po yan siya. Sa Bisaya pa, uban-uban kini ika-7 hampak. Ika-7 salot ay nasa kabuuan siya ng 7 huling salot. Ang ika-7 ay kabuuan siya sa 7 huling salot. Kumbawa, yung anong tawag nito, yung yellow na umulan. Ano? Ang tawag Nangyari nito. pa kaya ngayon? Naganap po yan, kasi ang unang... Naganap na noon. Naganap na noon sa panahon nila ni Mrs. White. Alin po? Yung nag-ulan ng hilo. Timbang ng... Hindi, alimbawa lang yun. Sa panahon po nila, Moses. Oo nga. Atin po kasi pinag-aralan ngayon, yung kinagisa natin, weight of a talent. Isip kagad, kasi laki ng bloke ng yelo, pinaulan ng Diyos doon sa Egypt. Ang punto dito, kung unawain natin yung salita ng Diyos, sa ika-7 salot, bawa, ang yelo o ang hail kasi graniso sa Tagalog, ay siya'y ibig sabihin, pupuksa siya ng buhay ng tao at mga ari-arian. Pag isip natin noon, napakalaking yelo, babagsak sa mga bahay. At mayroong, ang unang interpretasyon pa dyan, hindi ko makalimutan si Ketan, ay mayroong may kasama po, ito ay bomba. Tinapit nila yung nasa ibang part ng Apocalypse na yung pag sinabang graniso na may apoy, ayun ay bomba. Pero kung yung i-review yung ika-7 salot na graniso, wala pong apoy doon. Kaya yung kinori ko sa isang kapatid natin na wala kasing apoy doon sa graniso. Kundi graniso lang, na pumupuksa siya. At makita natin, i-research nyo, mula 2003, ang 7 salot ay nagpasimulang ibuhos. Mula 2003 hanggang ngayon, matindi ang hailstorm na pumupuksa ng hindi hayop patay. Kasi masakit yun. Mga sasakyan, mga bahay, wasak. Dahil sa hailstorm. Pagkatapos nung nagsimula ang susupot, maraming na namatay tao. Yung hailstorm po kasi, yun po yung actual na event na yelo, na umuulan siya. Mula 2003 hanggang ngayon. At yan kasi ang unang interpretasyon niya, yung bomba daw yan, bala daw yan. Hindi po, kasi kung pala yung ibang talata, tama yung bomba. Pero kasi yung ibang talata, nagsasabi na graniso at may apoy. Dito sa ika-7, walang graniso lang, walang apoy. Kasi yung una, pangalawang tawag nito, ang pagkaaba, yun yung World War I, World War II, Brother Rani. Yun yung nasa Revelation nasa 5, 6, ganyan. Na ito po ay pangyayari sa First and World War II. Yan, una at pangalawang digmaan. Na ang graniso may apoy. Ang interpretasyon natin noong ika-7 salot na graniso, ganun din. Wala, kung yung i-review, wala doon ang apoy, graniso lang. At liban doon,
sinisi ng tao ang Diyos. Kasi ang Diyos kasi may hawak ng natural na kalamidad. Samantalang doon sa ibang talata na Apokalipsis, hindi po, wala akong kinalaman doon ng Diyos. Kasi yun po ay digmaan nga, gawa ng tao. Samantalang doon sa kapitong salot ng granizo, Diyos ang sinisisi ng tao kasi natural kalamidad. Pwede bang sisihin ng Diyos sa natural, sa digmaan ng tao? Hindi. Kundi yung kalamidad. natural kalamidad. At yun yung pangyayari na sinasabi ng talata. Ngayon, dito natin, balik tayo dito. So, cockcrowing, ito po yung digmaan ng Iraq at Amerika. So, nakita po namin, malalim na pag-aaral pa dito, ay susunod na araw, baka mamaya ating i-review. Yan. At isang akong na-challenge na pag-aralan yung Revelation 7:1-4 dahil sa pinabulaanan nila yung Hannah and Brother Rani ng Daniel 11. Sabi ko, at tutulong ako, Brother Rani, kung paano natin makuha yung iyong pag-aaral ng Daniel 11. Kasi makikita mo sa kanilang mga post na ang Daniel 11 daw, pabago-bago din. Tama daw yung Hannah and Brother Rani Daniel 11, pero history na kasi yan. Tapos, mayroon namang sinasabi nila mali na ang Daniel 11, ang Amerika ay nasa east. Mayroon pang malalaking bibig na parang tatawa ba? Tinatawanan yung post. Sabi ko, talagang nakakayamot din naman. Sabi ko, yahamon ko sila. Sige, pag kayo mag-present kami, magtatanong. Yan. At nagpasalamat ako sa Diyos dahil nagbigay ang Diyos ng liwanag na lalong magpapatibay sa hanay ng Daniel 11. Na tama po ang ating sinusundang prophecy. At lalo po, sabi ko nga, itong aming pag-aaral ngayon ng Daniel, Revelation 7:1-4 at yung nanay brother Rani na Daniel 11 at Revelation 18, lalo po kami napatibay nito. At hinahamon namin ng lahat na sila mag-present at kami magtatanong. Ngayon, makinig lang kami at magtatanong. At sa aming pong pag-aaral na ito, lalo kami napatibay at natuwa at pasalamat sa Diyos. Ito'y napakalayo sa pag-aaral nila Jeffrey. Napakalayo. Mamaya po, siguro susunod na araw din, ay utay-utayin natin po. So dito, cockcrowing. Inasahan natin darating ang Panginoon, pero hindi pala. Siya ay lalabas muna sa most holy place. Yung palang, inasahan natin na darating na si Kristo at Eunice sa alabak ng langit ng Ipoljob. Ay hindi, kundi lalabas muna siya sa most holy place. Hindi pala yung pagkatapos sa 6,000 taon, paglabas niya sa most holy place, agad darating siya sa lupa. Ganun ang kinagis na natin. Mayroon pa lang, ang time of trouble pa lang, mahaba. Kaya sabi ni Sister White sa kanyang mga sinulat, ang pagtatatak ng 144,000, very short time. Pero yung time of trouble, long delay. Para mo nga naman, mula 1994 to 2003, halos 9 years lang. Pero mula nagsimulang time of trouble, 2003, hanggang ngayon, apat 21 years, doble. Sabi, tama nga pala yung sinabi ni Sister White. Ay, kay Brother Bon Hernandez daw, ang salot ay 1 year lang. Kaya malitaw tayo, 1 year lang, sinabi ng Biblia. At hindi niya pinapansin yung Revelation 17:11. Na sinabi doon, ay yung short space. Pag sinabing short space pala, ay it-take accumulation of time, mahaba ang taon. Ay mula, yung Revelation 17 po, ang pag-upo ni Pope Benedict, hanggang siya biglang nag-resign, ay halos 8 or 9 to 10 years. At kaya mali siya, Hernandez, Brother Boy, na yung salot daw, kung tama daw ang prophetic, yung salot kasi 1 taon lang. Hindi niya nabantayan yung ibang proseso ng propesya na nandun din sa Apokalipsis na pag sinabing ganito ay kailangan mong unawaan at sundan ang propesya. Hindi niya pinapansin yung short space. Na yung short space ay mahigit ilang mga taon, halos 10 taon. Mula 2005, 2013, bilangin mo yan. Ay doon lang siya nakabantay sa 1 year. Appointed year yun eh. Nasalot ng Diyos. Ay ngayon pala, naalala ko, Secretary, naisip niya na March 20, magsimula ng salot sa Seventh-day Adventist. Yung famine, pestilence, and yung kahirapan lahat sa Seventh-day Adventist. At yun ang dahilan na magkaroon ng Ezekiel 9. Yung sisihan.
saan kaya ilagay natin yung susiyan? Sa 15 days na po yan. Oo. At mangyari po yan, dahil sa mga events na itong tulad niyan, ang biglang pagkawasak ay darating. At mayroon po akong nakitang isang hanay pa, na yung palang pagdating, naalala ko, binubulay-bulay ko kasi po isa-isa natin ito, mahaba. So dito po muna tayo konti, no? Touch lang natin. Yung morning, okay, dito sa morning po pala, ay yun po yung timetable natin ay ng Daniel 10. Okay? Dito po muna tayo, no? Bago natin sagutin yung tanong niyo po. Sige. Daniel 10 po, ito. So dito mula sa even, midnight po coming morning, ay, ano siya, ang punto ay mayroon laging galing sa aklat ni Daniel. Okay? Sa pag-aaral ni William Miller, base sa Daniel 9. Panahon nila Apostol Pablo, ang Apostol ni Cristo, ay base sa Daniel. Okay? Daniel 9. Panahon nila Cristo, panahon nila Sister White, nakabatay din sa Daniel. Tutulog pa yata utak ko, no? Daniel 8. Pagdating naman sa ating panahon, ang 6,000 years, may batayan din tayo sa Daniel 12. Okay? Bagamat may din sa Apocalypse kasi maraming liwanag binigay sa atin. At pagdating naman dito sa umaga ay ang Daniel 10. Yan. 3 to 4. At Daniel 10 verse 13. Yan yung 21 days or 21 years. Yan. So dito, wala nang kasunod siya na pagbabantay. Okay? Ipinaunawa ito ng Diyos sa atin nung ibinigay niya ang Daniel 10. Matagal na natin nababasa yung 4 na pagbabantay pero hindi natin naunawaan, hindi natin napapansin. Kaya noong habang binubulay-bulay ko ito, napakaganda pala ng pagkasiyan ito. Nandito na tayo sa taong itong hinintay natin. Daniel 10. Ang biglang pagkawasak po ay darating. Tayo, mayroon tayong mga pagsusuri diyan. Kung ano ba talagang dahilan, bakit magkaroon ng, tinatanong niyo po yung Ezekiel 9. Okay. Sa akin pong pagsusuri, ang biglang pagkawasak ay darating kasi wala naman tayong sandilan na hinintay. Ang biglang pagkawasak ay darating, ito po ay nakabatay sa sinabi ni Cristo. Ang sabi niya, like the days of Noah. At dumating ang biglang pagkawasak. Ano bang nangyari sa panahon ni Noah? Normal ang kalagayan ng tao habang sa araw ng piglang taon. Ano yung specific na pangyayari na yung dumating ang ikawalong araw? Nung nandun sila sa daong, 7 days, pagdating ang ikawalong araw, ano ba yung nangyari? Umulan ba kaagad? Hindi. Itong araw pa. Natapos ang 7 araw. Tapos, At yung ikawalo, nagdilim. nagdilim. At nung dumilim, ay nagulat ang buong sanlibutan. Paano nyo buong sanlibutan yan eh? Dahil hindi po sila nakaranas ng pagdilim. Ang sabi ni Sister White sa Great Controversy, tatakpan ng Diyos ang araw sa katanghalian tapat. Basahin po natin, no? Lagpas na tayo ng oras. Sige. Kunti na lang para mamaya mag-continue natin. Oo, mamaya na lang. Sarap pakinggan po. Sabi po niya dito, so God's people delivered. Sabi dito, the voice, great controversy, God's people delivered. Sabi dito, but lo, a dense blackness deeper than the darkness of the night falls upon the earth. Ano daw? Mas madilim pa sa ating gabi ang tumabon sa lupa sa libutang ito. Then a rainbow shining with the glory from the throne of God. Tapos, sinabi pa dito ni Sister White, sa 337 pa, kadugtong na mga paragraph, it is at midnight that God manifests His power to deliverance of His people. Ano daw? Hating gabi daw, ipapakita ng Diyos kung paano ililigtas niya ang kanyang bayan. Magkaroon ng approval. Midnight, God's of His people, tuldok. Nagdugtong siya ng salita, the sun appears shining in His strength. Tuldok ulit. Kung iyong unawain siya, kaya pala sinabi niyang midnight, kung iyong idugtong yung salita niya dito sa nauna,
natatabunan ng Diyos ng hating gabi ang sanlibutan ito. Kung midnight gagawin, so mga tao natutulog na Oo nga. tatabunan pa ng mas madilim pa sa hating gabi ang sanlibutan? Hindi. Sa mga katuwid, yung palang sinabi ni Sister White, kung pupuntahan mo ang Biblia, nasa Amos 8:9, na kung saan sabi ng Diyos kay Amos, padigilimin ko ang araw sa tanghaliang tapat. Mas madilim pa. Kaya sa mas madilim pa sa ating gabi. Tayo nag-aaral, si Brother Ryan, lahat, paano kaya yan? Dito sa ating bansa, gabi, sa ibang bansa, araw. Sabi ko, bahala na ang Diyos kung paano niya ang gawin. Talaga, oo nga. Bahala siya. Basta ang nakalagay. Padidilim siya. Ha? Sa pinakamalapit na is, kasi ang isa pa niyang daanan. Siguro nga. Pag ano yan, lalakbayan siya. Kaya sabi niya, kung paano yung kulungan mula sa kailangan ng katalungan. Ganun yung paglalakbayan tayong pilig. Oo nga. Kasi sabay, gugulong sa buong sanlibutan piling niya eh. Ngayon, ay sabi ko, ganyan pala. Ay, nireview natin yung biglang pagdilim. Ay, sa panahon ng Ninoa, yung record, sabi ni Sister Wally, dumilim muna. So, na mga among mga tao sa buong sanlibutan sa panahon Ninoa, kasi hindi sila nakaranas ng pagdilim. At noong kinuha natin yung history, sa panahon ng sa Egypt, aba, 3 araw, dumilim. Tapos, ito namang, Itong araw, opo, dumilim 3 araw. Hindi nga sila makakita eh. oo nga. Tapos nagulat ang mga tao. Ay, dito sa sinabi ng panahon ni Noe, gulat din ang buong sanlibutan. Ay, ganun, pag gagawin ito ng Diyos. Ayun. Nalala ko nung 1780, nung dumilim ang buong, ayaw ko lang, Brother Rani, kung buong mundo ba rin yun. Mula alas 9, papunta sa alas 9 ng umaga. Yung mga estudyante, nandun na sa school. Yung mga farmers, nandun na sa mga bukid. Yung mga businessmen, nandun na, naglalakad, nagtatrabaho, pumasok sa trabaho. Naglalakbay na yung mga tao. Kasi araw na, padilim ng padilim. Nagulat ang lahat. Pati yung mga hayop na nandoon na, naghanap buhay na, ay nagsilong, bumalik sa kanilang mga Kulungan. At nalala ko, nagdebate kami sa Aurora. Yung daw pagdilim ay ordinary na lang ngayon. Sabi ko, hindi po. Ang sabi ng record, mayroon po ba kayong great controversy na puti? Yung puti, nandoon po yun. Na nung nangyari yung biglang pagdilim po, abnormal lahat ng inasahan. Sila. Noong 1780, Ay, oo. yun po yung katuparan na sa Apocalypse 6:12. 1780. Na doon yung nagdilim yung pagkakaibang tanawin. Morning Heralds po ang ang title. Hindi ko alam sa Tagalog. Morning Heralds po ang title sa English. Yun na nga. Ayun. At dumilim, at hindi nila, ang sabi ng scientist, wala namang eclipse. Yung lumindol ng malakas. 1755 po yun. 1780, kung ako hindi nagkamali, 1780, nagdilim. Pagdating ng 1833, panahon nila Sister White, falling star. Yan. Yun nasa Apocalypse 6:12 po yun. Yung paglindol, pagdilim, at yung nagpakita yung araw at buwan na yung buwan ay naging kulay dugo. Yun po yung 1780. Tapos dumugtong yung talata na falling star. Yun po yung 1755, 1780, at 1833. Yung nasa Apocalypse po yun. Yun po yung actual event. Hindi na kailangan mong interpretasyon. Kasi actual po siyang naganap. Yan. So dito sa ating hinihintay po ngayon, biglang pagkawasak, yun po yung kinopya natin kasi ayon sa ibinigay na hula. At sinabi din ni Sister White na ganito, na mas madilim pa sa ating gabi. Kung yung titingnan ng Biblia, nandoon pala, nasa Biblia pala. At ngayon ay lalabas yung pinig ng Diyos, at marami pa akong event. At yung naalala ko, Brother Rani, yung anong dahilan, bakit sila magpatayan. Marami akong naalala sa talata ng Biblia, habang nag-review ako, bigla kong sabi ni Kristo, ako'y hindi pumarito para magdala ng kapayapaan. Ako'y pumarito sa tabak. Ang magulang, magsisihan sila. Yung palang pagdating ni Kristo, doon pala magsimula ang Ezekiel 9. Kasi sa akin noon, ang aking pag-review,
dito sa Great Controversy, pagpakita ng kamay ng Diyos sa alapaap, hawak ang kautusan. Actual event eh. Tinapit. Mamaya po, sa ibang record naman yon. Pagpakita ng kamay ng Diyos, yan po ay ginawa din yan ng Diyos noong bago wakasan ang Babylon. Sumulat ang kamay ng Diyos. Ay natapos muna yung pagsulat ng kamay ng Diyos bago dumating ang patayan. So matapos muna kayong sundan yung record ni Sister White, magpakita muna ang kamay ng Diyos, taranta na ang tao, ano ito? Makita daw ng lahat ang kamay ng Diyos na may hawak ng kautusan, makita ng lahat may kautusan ng Diyos, may Diyos pala dito sa buong mundo na ito na magmamay-ari. Narinig, naglindol dyan, narinig yung tinig niya. Pero yung pala sa mga masama ay hindi tinig ang naunawaan, kundi yung kulog. At sa mga pastor daw po tagapagturo na unawan ng tinig ng Diyos. At ang mga banal na kaunawa din. At doon, habang magpakita ang kamay ng Diyos, ang aking noon ay doon na magsimulang magpatayan. Pero hindi pala. After pala ng pagpakita ng kamay ng Diyos, hawak ang kautusan sa kalangitan, ay pagkatapos doon pala magsimulang magpatayan. At doon na kasi pababa ang Kristo, ang Panginoon Jesus. Kasi sabi ng talata, ako yung palito, hindi sa kapayapaan, kundi sa tabak. Isa-isa doon, mamaya, tingnan natin mga talata, na ang magulang laban sa anak, ang anak laban sa magulang. At sila yung magpapatayan. Sabi ko, ano ba Kasama na yung siguro doon, magpatayan yung hindi tapat ng reforma doon. Yung mga paluluhurin doon sa ang mga sinagugan ni Satanas ay paluluhurin sa mga badal. Sasabihin yung tama, makala kayo. Yung comment dyan ni Sister Roy sa Revelation 3:9, nasa 3:9 po yan, na sabi niya, yun daw yung former brethren. Dating yung mga kasama, dating mga kapatid, ay luluhod sa inyong paanan. Pariringin ko kayo. Ay yung pala ay si Kristo ang nagsalita noon. Kaya pala sinabi yung pariringin ko kayo. Kasi habang siya pababa, magaganap yung paluluhurin sila sa paanan. Yung mga sinagugan sa Satanas, papaluhin sa mga banay na pinili. Na sabi, tama, ako. Hindi nila kasi nasundan yung prophecy. Correct po. At mahalaga kasi ang propesya, kautusan at propesya, kasi yan po ang nagbigay sa atin ng inspirasyon at katatagan. So dito natin makita, napakaganda po pala yung ating pinag-usapan ngayon, may kadugtong po yan tungkol sa Ezekiel 9. Na kung saan ay nakakilakilabot. Tama, nakita ko ngayon, Brother Ray, kung doon sa east, nagsimula ang pagdilim, at doon din kasi magsimula sa east ang Ezekiel 9. Yan. Kasi nga po, ang Ezekiel 9, ang pagkatuyo ng ilog Euphrates sa Apokalipsis, ang tao, kumakatawan sa ilog. Ilog Euphrates kasi, bakit yan? History po yan. Bakit nilagay sa kaanin na hampak? Salot. Bakit nilagay yan dyan? Kaya dahil natin maunawaan yan, yung pala ay kumakatawan sa Ezekiel 9. Sisihan na sa ating iglesia. Yan. Kaya makita po natin yan. Yung walang tatak. Opo. Nakakatuwa po yan. Lalong nagpapatibay sa ating pag-aaral dito na yung pagbitiw na apat na hangin, ang is pala niyan ay hindi Pilipinas. Nakakatawa talaga. Sabi, nakakatawa na habang ang Diyos nagbibigay sa atin ng liwanag, nagtindig balahibo ako. Brother Rani, ito yung sagot sa ating hinihingi sa Diyos na magpapatibay lalo sa Daniel 11. Kung sila lang patas talagang katotohanan gusto nila, hayaan nilang pakinggan kami. Pero hayaan mo na silang lingdora. Puro naman pananuya ang ilang. Yung sisihan po ay nasa ika-anim po ay nasalot. Ika-anim nga. Nandun yan. Pero mayroon din sisihan doon sa ika-4. Yung Mayroon din. ang sinisip noon sa ang Diyos. Sabi, bakit Yung mo? kalamidad po yun. Kalamidad na. Pero yung Yung sa anim na salos, yung sisihan. doon yung CBD dito. nabanggit kanina yung sa isa, kapag ating titingnan yung tanda kasi na pagpalit ng Panginoon, nasa east daw, nakikita. Oo. So, ang unang makakaano talaga dyan mga kapatid ay yung Near East, nasa Jerusalem. Jerusalem, kanya mismo pinaka
Pinanggalingan. Kaya nga pala dyan ay pagdating niya ay makikita, babangon yung mga Ulos sa kanya. makikita siya dun. Kasi Oo. dun din yung babangon sa ano. Tama. Yung special resurrection din sabay dun eh, yung mga banal na, Yan ay hindi naman sabay-sabay na ano, kasi ang sabing gumugulong, ano. oh, Yung liwa, parang tingnan nyo ang araw, oh, unang na siskatan niya yung near east. oo, Hanggang yan ay patas ang patas, sumisinag gano'n sa ano, paglubog hanggang doon sa sa, Middle East, yung ganyan, hanggang sa Oo. paglubog, ganyan. So, ganun din yung pagdating ng, kasi gumugulong nga daw, no? Kaya kung paano, katulad na ng kidlat, kung siya ay kidlat dito, ang kidlat gumugulong sa hanggang sa kanluran. Ganun yung dalawang pagparito ng Panginoon. Ganun. oo, So, maaring, kung siya ay, nasabi mo doon na biglang nagdilim kasi araw. Sa kabila ka siya naman, gabi Dilim naman pa. yon Oo. ay magpapakita ang araw na si ano, ganun ang nakita ko doon ano, Na, yung process kung- niya. Hindi siya isang saglit lang. Hindi. Oo. Halimbawa, doon sa Jerusalem, araw, ay doon siya magsimula ng matinding pagdilim. Oo. Kung saan yung araw ay tumatakbo, doon din didilim yung Oo. hanggang sa west, hanggang sa pag-abutan ng paglubog ng araw ng kabilang part ng mundo. Saka naman yung gabi, Oo. na dapat gabi, tulta, biglang pakita naman ang araw, eh ganun din ang mangyayari doon. Proseso siya. Oo. Kaya ang tinig ng Diyos, pag hindi pa kasi yung si Kristo yan, tinig ng Diyos, pag bumuhay ng special resurrection, sabi doon sa record, ay gugulong. So pag sinabing gugulong, hindi lang sasagot, bang, tapos. Kundi gugulong siya. Bagay, Brother Rani, ang paglikha nga ng Diyos sa sanlibutan ito, 7 days. Kaya, Hindi agad lahat natapos sa isang saglit, kundi may proseso siya. So, Gaya ganyan din nga. in a way. Ay, naalala ko, ang record ni Sister White na ang pagdating daw ni Kristo ay hindi 7 days. Tagal-tagal. Hindi niya sinabing 7 days pababa, kundi ang 7 days paakyat. Mm. So kung ilang araw siyang paakyat, ganun din pababa. Pero sabi ni Sister White, ang pababa daw ni Kristo sa lapap ng langit sa east, accumulation, sabi niya, numbers of days. So talagang ilang araw siya naglakbay. So yun pala yung... Yung paglalakbay ng mga banal papunta doon sa So Langit. napakabuti po ng Diyos, no? Sa akin pong pagsubaybay ng talatang ito. At sa akin po hanggang ngayon, nalinghawak ako sa 15 days. Na maganap po yan within this year at ako po umasa doon sa October. Kasi yan po yung history na ibinigay na propesya. Ngayon kay Kwetan, di ba sinabi niya? ang 15 days, isang oras, di ba isang oras? Opo, isang oras. At sabi ni Sister White, yun daw 1 hour na yan, dissolution of all Babylonian churches. Eh yung sumigaw ng kapayapaan ang lahat ng Babylonian churches sa buwan ng katapusan ng September. Oh, di doon na sila wasak-wasak. Yun ang ating yung ating bantayan ng mga pangyayari. 7 days. Napakaganda, Ate Eunice. So development of truth ating inasahan. Pero ang pagdating kasi ng biglang pagkawasak, hindi po pinawalaan ang lahat. Sa mga tapat lang na Kaya tayo umaasa po ng ganyan at ang biglang pagkawasak po ay hindi nasahan nga dahil normal ang kalagayan ng tao. Sa Paano panahon pwede ngayon, kayo noon? normal, kain, Kaya, lahat. nung hindi sila nagtaka, yung pumasok ang mga hayop na, kung ako noon ako, pasok na lang ako. Kasi tayo po nakabasa na ng sulat. Pero hindi natin masabi kung doon tayo, magkapatigasin din ating puso. So, yun ang masama. Sumayaw tayo. Tulad nga sa panahon ngayon. Katulad Tangi yun. lang naman. Sabi ni Sister White, ayun lang mga tapat ang Pasok na galing mga hayop, kitang bang tao, di mo pasok. Kaya ako nalungkot ngayon, Ngayon, ibang paraan. naalala ko kasi, yung katatayo nila Kuya Tanin, na sabi nila ay, hindi sila niniwala ng hanggang October. Hindi nga, hindi nga. Sa Marso lang, sabi Ay, Pero Sabi sabi naman naman nila, sila. sabi nila ay sa loob daw ng isang taon na ito. Yun ang sinasabi nila. Ano Kay sabi? Brother Ray. Pero sabi ko ay, ako kasi naniniwala Brother Ray ng October. Si Brother Ray kasi mayroong pag-aaral pa ng March 25 at itong Mayo. Ando Isa siya. pareho din sa October, yung hinintay nila October 22, Yeah. nung sa panahon nila yung hinintay nila ng Panginoon.
Oo. Yung sa panahon nila Sister White, si William Miller hindi niniwala ng October. Hanggang doon siya sa April. Pero yung guidance ng Diyos sa kila Sister White, yun yung October. Sila William Miller, hanggang March, hanggang April na sila. Parang ganyan ang alam ng buhay, parang history repeat itself. Marami ang naniwala, tapos na ang, dapat natapos na ang April 12 sa kanila. Sa atin naman, March 20, tapos na sa kanila. Eh sa atin, ako, matagal ko nang yan, October eh. Nagalit sila sa amin nung camp meeting namin doon sa Aurora. At si Jeffrey nanuya, itigil ko raw. Hindi daw October, tama. Gusto ko hamunin. Ang dami ko nang nireview dyan, ang dami ko nang nilatag dyan, ilang taon, ilang beses ko nang naglatag dyan. Tapos mali-maliin mo, the best way to deal with the present, tapos present ka. Ganun ako. Itong Marso, ano lang, celebrate ng Cross of Provision. Yun na naman ay celebrate. At ang ilang sa Yung mga isa, kapatid no, sa... yung ibubuhos na ikapito hanggang October. Ang ano namin, kasi 15 days lang po yan. Oo. Hindi naman po yung sa loob talaga ng isang taon. Hindi. Tingnan mo ang Ezekiel 9, magaganap siya, pinakikita ng pagdating ng Panginoon. Ganun ba kahaba? Kaya magkaroon ng Ezekiel 9 ng pagsisiyan sa ating iglesia dahil sa pagdating ng Panginoon. Dahil sa pagdating ng Panginoon. Kung 1 year, pagkahaba naman ang patay. Pagkahaba naman ang pagdating ng Panginoon dyan. Eh sabi ng record, 7 days lang eh. O lalagyan mo na isang taon. Oo. Sa loob na isang taon ito, 15 days lang. Kaya Ayan. magturoon ng, Yung sabi sa niya, panahon ko no, yung baha, 40 araw. araw, birong kahapon, mahigit ng buwan. Kaya 15 days lang man yan. Di, bantayan natin po. Oo, bantayan na lang yan. Kaya yun po ang mga kapatid. Nawa ay Bago humpa yung tubig. pinagpala tayo ng Diyos sa umagang ito. At marami pa tayong